EPP ICT 4 Term 1 Week 7. Let's learn about spreadsheet software, Microsoft Excel borders, and basic formula. Day 2 to Day 4, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng spreadsheet document. Layuning pampagkatuto. Ang mga mag-aaral ay, una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel user interface. Pangalawa, nakakapag-enter, edit, format, delete at manipulate ng data at worksheet. Pangatlo, nagagamit ang border sa worksheet. At pang-apat, nakapag-add, subtract, multiply at divide sa pamamagitan ng Excel formula. Nilalaman. Spreadsheet software. Microsoft Excel user interface. Microsoft Excel borders. Basic formula, MDAS. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 2. Microsoft Excel border. Upang makagawa ng kapaki-pakinabang na Excel document at malagyan ng border ito, kinakailangan munang maglagay ng tiyak at tamang data. Kinakailangang i-proofread din ng mabuti ang data, lalong-lalo na kapag naglagay ng mga numero. Narito ang iba't ibang hakbang upang makapag-enter ng data sa worksheet. Una, piliin kung anong cell ang paglalagyan ng data. Halimbawa, cell A1. Makikita sa figure ang cell A1. Ito ang active cell kung saan nag-enter ng data. A, ang column, at ang row ay 1. Pangalawa, i-type ang data sa loob ng cell A1. Pangatlo, kung nais mag-enter ng panibagong data sa A2, pindutin ang arrow key pababa. Halimbawa, pinindot ang arrow key at ito ay napunta na sa A2. Dito maaari ka nang mag-type ng panibagong data. Pang-apat, i-type ang data sa cell A2. Pang-5, gamitin ang arrow keys pataas, pababa, pakanan at pakaliwa depende sa kung saan ang nais na paglalagyan ng data. Pang-6, ang bawat laman ng cell ay makikita sa formula bar. Ito ang formula bar. Makikita ang content ng active cell sa formula bar. Sa A1 cell makikita ang entering data, kaya makikita ang content ng active cell sa formula bar. Kapag nais i-edit o kaya ay i-delete ang content ng active cell, i-double-click lamang ito at maaaring isagawa ang nais na gawin. Maaari ding mag-enter ng data gamit ang formula bar. I-click lamang ito at maaari na mag-type. Maaari ding i-edit at i-delete ang content ng active cell gamit ang formula bar. I-click lamang ang formula bar at maaari nang i-edit o i-delete ang data. Paglagay at pagtatanggal ng border sa cell o range. Sa pamamagitan ng predefined border styles, maaaring makagawa ng border sa paligid ng cells o range of cells. Kung walang mapili sa mga predefined borders, maaaring gumawa ng custom border. Gamit ang predefined border. Una, sa isang worksheet, piliin ang cell o range of cells na nais na lagyan ng border. Palitan ang border style o kaya'y tanggalin ang border. Ito ang range of cell, A and B9. Pangalawa, piliin ang Home tab, Font group, at gawin ang mga sumusunod. Una, kung maglalagay ng bago o ibang border style, i-click ang arrow sa kanang bahagi ng border command at piliin ang nais na border style. Pag-click, ito ang lalabas. Maaari kayong pumili ng nais ninyong border style.
Pangalawa, kung magtatanggal ng border, i-click ang arrow sa kanang bahagi ng border command at piliin ang no border. Gamit naman ang custom border at cell styles. Una, sa isang worksheet, piliin ang cell o range of cells na nais lagyan ng border, palitan ang border style o kaya'y tanggalin ang border. Pangalawa, piliin ang Home tab, Styles group at i-click ang Cell Styles. Pangatlo, piliin kung anong cell styles ang gagamitin. Pang-apat, maaari ding gumawa ng bagong style gamit ang New Cell Styles command. Ngayon ay dumako na tayo para sa pinatnubayang pagsasanay. Gawin ang pagsasanay na ito. Una, mag-enter ng data sa isang worksheet. Damihan ng data na ilalagay. Pangalawa, i-highlight ang buong data na iyong inilagay. Pangatlo, maglagay ng outside borders. Pang-apat, subukan ding maglagay ng all borders. Pang-anim, gamitin ang Cell Styles command upang maglagay ng style sa cells. Pang-pito, isara ang Excel at huwag isave ang workbook. Para naman sa gawain bilang 2, paggamit ng iba't ibang commands at Excel user interface. Panuto, gawin ang mga sumusunod na hakbang upang makagawa ng workbook tungkol sa may allowance. Una, magbukas ng bagong workbook. Pangalawa, gamit ang figure sa kanan, kopyahin at i-enter ito sa sheet 1. Maaring palitan ang mga nakalagay na amount ayon sa gusto. Makikita sa unang row sa A ang my weekly allowance. Sa pangalawang row sa column A, days of the week. Sa column B naman ay ang amount. Sa row 3 hanggang row 9 ay makikita ang days of the week from Monday to Sunday. At sa column B ang kanilang mga amount. Pangatlo, gamitin ang autofill sa paglagay ng Tuesday hanggang Sunday. Ang autofill ay maaaring gamitin kung maglalagay ng data sa defined sequence gaya ng numero, mga araw ng linggo, o ang mga buwan ng taon. Upang magawa ito, gamitin ang fill handle. Pang-apat, i-drag ang fill handle pababa at makikitang automatic na malalagay ang lahat ng mga araw ng linggo sa rows 4, 5, 6 at pababa. Pang-5, pagkatapos, isave ang workbook at ilagay ang my allowance, pangalan mo bilang file name. Pang-6, ituloy ang pag-edit sa workbook. Palitan ang pangalan ng sheet 1. Ilagay ang week 1 bilang bagong pangalan ng worksheet. Pang-7, sa column B, row 2, palitan ang heading na amount ng allowance. Pang-8, mag-apply ng iba't ibang klase ng formatting upang mapaganda ang worksheet gaya ng paggamit ng bold, center at iba pa. Pang-9, i-highlight ang cell range na A2, B9. Pang-10, lagyan ng border gamit ang all borders. Lagyan din ito ng outside border. 11, maglagay din ng angkop na style gamit ang cell styles. Pang-12, isave ang mga pagbabago sa workbook. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 3. Basic formula. Ang paggamit ng basic formula sa spreadsheet software ay mahalaga upang mas madaling mag-compute ng data. Ang Excel formula ay nagsisimula sa equal sign. Maaaring gumawa ng Excel formula upang maisagawa ang addition, subtraction, multiplication at division. Gamitin ang plus sign sa pag-add, minus sign sa pag-subtract, asterisk sign sa pag-multiply, at slash sign sa pag-divide. Gamitin ang mga arithmetic operations na ito. Mas mabilis nating makukuha ang mga resulta na kailangan natin. Paggawa ng formula, addition. Una, i-type ang data na nakikita sa figure sa kanan.
Pangalawa, sa B5, ito ang B5, i-type ang equal sign. Sa halimbawa, makikita ang equal sign. Ito ang unang itatype. Pangatlo, i-click o kaya i-type ang B3. Makikita sa figure ang equals V3. Pagkatapos ay i-type ang plus sign. Equals B3 plus. Pang-apat, i-click o kaya ay i-type ang B4. Ito ang B4. Kaya nakalagay na equals B3 plus B4. Panglima, pagkatapos i-press ang enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Kaya pagka-press ng enter key, ang lumabas na sagot ay 300. Inad ang V3 plus V4 or 150 plus 150 equals 300. Pang-anim, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Ito ang active cell. Pang-pito, pansinin ang formula bar. Ito ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa sum ng dalawang numero. Ang nakalagay sa formula bar ay equals B3 plus B4. Pag-aralan naman natin ang paggawa ng formula sa pamamagitan ng subtraction. Una, piliin ang cell kung saan ilalagay ang formula, D3. Ito ang D3, column D at row 3. Pangalawa, i-type ang equal sign. Sa figure makikita ang unang itinype na equal. Pangatlo, i-click ang cell kung nasaan ang unang numero o kaya'y maaari ding i-type ang cell reference nito. Pagkatapos ay i-type ang minus sign. Ito ang unang cell. Maaari nyo ring i-type ang B3 equals B3. Pagkatapos i-type ang minus sign equals B3 minus. Pang-apat, i-click ang cell kung nasaan ang pangalawang numero o kaya'y i-type ang cell reference nito. Ito ang pangalawang cell, 145, o kaya maaari nyo ring i-type ang C3. Kaya ang formula ay equals B3 minus C3. Panglima, pagkatapos, i-press ang enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Pagka-enter nyo, ang magiging sagot ay 5. Isinubtract ang 150 minus 145, kaya ang naging sagot ay 5. Pang-anim, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Ito ang active cell kung saan nakalagay ang sagot. Pampito, pansinin ang formula bar. Ito ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa difference ng dalawang numero, equals B3 minus C3. Pag-aralan naman natin ang paggawa ng formula gamit ang multiplication. Una, piliin ang cell B at i-type ang equal sign. Ito ang cell B. I-type ang equal sign. Pangalawa, i-click o i-type ang B3. Pagkatapos ay i-type ang asterisk sign. Equals B3 times. Pangatlo, i-type ang number 2 kasunod ng asterisk sign. Ang pahiwatig nito ay i-multiply ang napiling numero ng dalawang beses. Makikita ang formula na equals B3 asterisk 2 or B3 times 2. Pang-apat, pagkatapos i-press ang enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Pagka-press ng enter key, ito ang lumabas na sagot. Ibig sabihin, minultiply ang 150 sa dalawa. 150 times 2 equals 300. Panglima, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pang-anim, pansinin ang formula bar. Ito ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng product ng dalawang numero. Paggawa ng formula gamit ang division. Una, ilagay ang active cell sa C3. Column C, row 3. Ito ang active cell. Pangalawa, i-type ang equal sign. Pangatlo, i-click o i-type ang B3 at i-type ang slash sign. Pang-apat, i-type ang number 3 kasunod ng slash sign.
Ang pahiwatig nito ay i-divide ang napiling numero ng 3 beses. Kaya makikita natin ang formula na equals B3/3 or equals B3 divided by 3. Panglima, pagkatapos i-press ang enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Kaya ang naging sagot ay 50 dahil 150 divided by 3 equals 50. Pang-anim, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pampito, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng quotient ng dalawang numero. Equals B3 divided by 3. Paggawa ng formula para sa mga numerong galing sa iba't ibang worksheet. Maaari ding gumawa ng formula kahit magkakaiba ang sheet na kinaroroonan ng mga numerong i-add, subtract, multiply, at divide. Upang maisagawa ito, kailangan gawin ang mga sumusunod na hakbang. Una, piliin ang cell C7 at i-type ang equal sign. Column C, row 7. Pangalawa, i-click ang Sheet tab kung nasaan ang unang numero, pagkatapos ay i-type ang plus sign. Pangatlo, i-click ang isa pang Sheet tab kung nasaan ang pangalawang numero. I-click ang numero at i-type ulit ang plus sign. Pang-apat, ulitin ang step 3 para sa iba pang sheets upang makopya ang kailangang numero. Panglima, pagkatapos i-press ang enter key sa keyboard upang i-display ang sagot. Pang-anim, i-click ang cell kung saan nakalagay ang sagot. Pampito, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng sum ng mga numerong galing sa magkakaibang worksheet. Ang nakalagay sa formula bar ay equals sheet 1 exclamation B5 plus sheet 2 exclamation B5 plus sheet 3 exclamation B5. At pangwalo, gawin ang ika-1 hanggang ika-6 na hakbang sa pagkuha ng difference, product at quotient. Paggawa ng formula na pinagsama-sama ang mga arithmetic operations. Ang 4 na arithmetic operations ay maaari ding pagsamasamahin sa iisang formula. Para sa halimbawa nito, tignan ang figure sa ibaba. Makikita sa nasa kaliwang figure na ang formula bar ay naglalaman ng formula na may pinagsamang operations, addition at subtraction. Ito ang formula bar. Nakalagay dito ang equal, open and close parenthesis, A2 plus B2, minus C2. Makikita din sa nasa kanang figure na nagsama ang multiplication at division sa formula. Makikita dito ang equal, open and close parenthesis, A3 asterisk B3 or A3 times B3 slash C3 or divide C3. Maari ding pagsamasamahin ang 4 na operations, plus, minus, multiplication, division sa iisang Excel formula. Kinakailangan lamang lagyan ng parenthesis gaya ng halimbawa na makikita sa figure sa ibaba. Equals, open and close parenthesis, double open parenthesis, D2 plus D3, close parenthesis, asterisk C2, close parenthesis, slash C3. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawain bilang 3. Paggawa ng mga formula sa Excel. Panuto, gawin ang mga sumusunod na hakbang upang makakagawa ng formula at makakapagdagdag at makapagpapalit ng pangalan ng worksheet. Una, buksan ang My Allowance Pangalan Mo workbook na nakasave sa computer. Pangalawa, sa cell C2, i-type ang expenses. Pangatlo, maglagay ng numero para sa expenses mula Monday hanggang Sunday. Pang-apat, ilagay ang active cell sa D2 at i-type ang amount left dito. Pang-5, ilagay ang active cell sa D3.
gumawa ng formula upang makuha ang difference ng allowance at expenses. Pang-anim, kapag nakuha na ang difference, ilagay ang active cell sa cell kung nasaan ang sagot. Pang-pito, i-click ang fill handle ng active cell upang kopyahin ang formula na ginawa. Pang-walo, i-drag ang mouse pababa mula D3 hanggang D9. Pang-siyam, otomatikong lumabas ang sagot mula Tuesday hanggang Sunday. Pang-sampu, i-save ang mga pagbabagong ginawa sa workbook. Pang-11, ilagay ang active cell sa A10 at i-type ang total. Pang-12, ilagay ang active cell B10, i-type ang equal sign dito at saka i-click ang B3. Pang-13, i-type ang plus sign at i-click ang B4. Pang-14, ulitin ang hakbang na ito hanggang sa maabot ang B9. Pang-15, i-press ang enter key upang lumabas ang sagot sa total allowance. Pang-16, ulitin ang hakbang mula numero 14 hanggang 17 upang makuha ang sagot sa total expenses C10 at total amount left D10. Pang-17, ilagay ang active cell sa E2 at i-type ang reward. Pang-18, ilagay ang active cell sa E3 at gumawa ng formula upang i-compute ang reward. Upang makuha ang amount ng reward, i-multiple ng 2 ang value ng amount left. Halimbawa, equals D3 asterisk 2. Ipagpalagay na ang pag-multiply ng 2 sa amount left ay mabibigyan ka ng reward na double sa natira mong allowance. Pang-19, ilagay ang active cell sa E10 at gumawa ng formula upang makuha ang total rewards. Pang-20, maglagay ng all borders sa mga parte ng worksheet na may naidagdag. Pang-21, gawing kaaya-aya ang worksheet sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang formatting tulad ng font, alignment, number at iba pa. Magdagdag ng bagong 3 sheets. By default, ang pangalan ng mga ito ay Sheet 2, Sheet 3 at Sheet 4. Pang-23, gumawa ng parehong data sa Sheet 2, Sheet 3 at Sheet 4 upang maipakita ang allowances at expenses sa mga sumusunod na week. Gamitin ang copy command upang kopyahin ang content ng week 1 sa mga naidagdag na sheets. Pang-24, maaring baguhin ang mga amount allowances at expenses upang hindi pare-pareho ang nakalagay na data sa bawat sheet. Pang-25, palitan ang pangalan ng Sheet 2 sa Week 2, Sheet 3 sa Week 3 at ang iba pa. Pang-26, isave ang mga pagbabagong ginawa sa workbook. Narito ang sample output. At para naman sa pagsusulit, panuto. Una, ang mga mag-aaral ay mag-iisip ng maaari nilang gawin na workbook base sa kanilang real-life experience. Pangalawa, sa gagawing workbook, siguraduhing i-apply lahat ng mga mag-aaral ang natutunang mga kasanayan gaya ng pag-enter at pag-edit ng data sa worksheet, pagdagdag, pag-delete at pag-edit ng columns, rows at worksheets, pag-format sa workbook gamit ang iba't ibang formatting commands, paglagay ng borders at cell styles, paggawa ng formula gamit ang 4 na arithmetic operations o combined operations, pag-create, pag-save, pag-open, pag-edit at pag-delete ng workbook. Maaaring gamitin ang mga sumusunod na halimbawa: workbook na naglalaman ng score sa mga quizzes at iba pang mga gawain sa EPP-ICT, ang record ng pinamiling mga school supplies, ang record ng naibentang ukay-ukay o recycled items. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam!
Thank you for watching!